Wala nang ibang kausap ang Estados Unidos ng Amerika sa Iran. Nang kontrolin ng korps na mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran, pinaalis nila ang mga moderate na politiko at diplomat. Epektibong kinontrol ng leader ng korps na mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang hukbong sandatahan, buong kapangyarihan sa Iran at ang grupong negosyador na nakikipagpulong sa mga Amerikano. May ulat din na isinantabi ni General Vahidi maging ang pinakamataas na leader na si Majtaba Khamenei. Dito lumalabas na totoo ang sismis noong isang buwan. Ginamit lang si Majtaba bilang tabing para sa pag-agaw ng militar ng kapangyarihan dahil hindi na kaya ng leader ang tungkulin matapos masugatan. At ngayon, dumarami na ang mga palatandaan na talagang tuluyan ng hawak ng militar ang kapangyarihan sa Iran. At sila na ang nadidikta sa mga politiko kung ano at paano nila gagawin ang mga bagay. Sa madaling salita, himayin natin ngayon ang buong kwentong ito. Ako si Alexei Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video. Mag-subscribe rin kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Kamakailan, inanunsyo ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, ang pagpapalawig ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Noong Martes, Abril 21, ayon sa White House, hinihintay nila ang tugon ng bagong kataas-taasang pinuno ng Islamikong Republika na si Majtaba Khamenei sa alok kaugnay ng pagtatapos ng digmaan. Sinabi ng mga kinatawan ng Iran sa mga tagapamagitan na hinihintay nila ang pahintulot ni Khamenei para muling simulan ang negosasyon sa Washington. Pero hindi lahat dito madali. Ayon sa Axios, nagkaroon ng matinding labanan sa pamunuan ng Iran nitong mga nakaraang araw tungkol sa kung paano kikilos sa mga negosasyon sa mga Amerikano at kung sino talaga ang namumuno sa bansa. Ang mga sibilyang leader ng bansa, kabilang ang Speaker ng Parlamento na si Mohammad Bagher Ghalibaf at ang kalihim ng ugnayang panlabas na si Abbas Araghchi ay pabor sa pagpapatuloy ng diplomasya upang mapalawig ang tigil putukan at sa huli ay makamit ang kasunduang pangkapayapaan. Sila mismo ang nagpapakita ng senyales sa mga Amerikano na handa silang makipagkompromiso kahit sa nuclear program, pati si Araghchi. Si Araghchi, paalala ko, ay nag-anunsyo noong Biyernes tungkol sa pagbubukas ng Hormuz Strait na nanatiling bukas ng mas mababa sa isang araw dahil tumutol ang mga militar ng Iran sa pagbubukas at nagpaputok sila sa mga oil tanker. Tumanggi si General Ahmad Vahidi ng Islamic Revolutionary Guard Corps at ang kanyang mga deputy na makipagkompromiso sa mga Amerikano at hindi nila nakikitang makabuluhan ang negosasyon hanggat naroon ang Estados Unidos. Patuloy ang naval blockade nila sa Hormuz Strait. Higit pa rito, nanawagan ang Islamic Revolutionary Guard Corps na kunin ang inisyatiba at muling simulan ang malawakang pambobomba nang sila ang mauna nang hindi hinihintay na tapusin ng Estados Unidos ang tigil putukan. Kasabay nito ang pagsamsam ng mga sundalong Amerikano sa kargamentong barko ng Iran sa Arabian Sea ay nagpalalim ng hidwaan sa loob. Noong Abril 21, tumanggi ang delegasyon ng Iran pumunta sa Pakistan para makipagkita sa mga negosyador ng Amerika. Tinukoy ng Tehran ang paglabag ng Estados Unidos sa tigil putukan at labis na mga kondisyon ng Washington bilang mga dahilan. Pero sa totoo lang, nalaman na ang mga diplomat ng Iran ay pinagbawalang makipagnegosasyon ng komandante ng IRGC na si General Vahidi. At ngayon, lumalabas ang mga balita na ang komandante ng Islamic Revolutionary Guard Corps na si Major General Ahmad Vahidi at ang pinakamalalapit niyang kasama ang kumontrol sa Islamikong Republika ng Iran. Patunay dito ang pag-atake ng Iran sa mga barkong nagtangkang dumaan sa Strait of Hormuz at ang pagtanggi ng Tehran na sumali sa usapang pangkapayapaan kasama ang Estados Unidos ngayong linggo. Parehong konklusyon din ang Washington Institute for the Study of War. Dagdag pa nila, ang buong kapangyarihan sa Iran ay ngayon hawak na ni General Ahmad Vahidi. Bigla, ang paglipat patungo sa mas mahigpit na linya ay nagpapakita rin ng mas moderate na mga miyembro ng pamunuan ng Iran, kabilang si Ministro ng Ugnayang Panlabas Abbas Araghchi, ay naisantabi na. Nagsimula na magpakita ng pangil si Vahidi sa mga sibilyang politiko ng Iran. Si Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay unang pumayag na buksan ang kipot ng Hormuz sa weekend. Pagkatapos ng kasunduan sa administrasyon ni Donald Trump at pagtigil ng Israel sa pagpapaputok sa Lebanon,
Ngunit hinilin ng korpus ng mga tagapangalaga ng Rebolusyong Islamiko na manatiling sarado ang kipot dahil sa blockade ng Amerika sa mga pantala ng Iran. Upang ipakita ang kapangyarihan, agad inatake ng korpus ng mga tagapangalaga ng Rebolusyong Islamiko ang isang tanker sa unang araw ng pagbubukas ng kipot. At dito nagiging interesante ang sitwasyon. Ipinapahayag na si Wahidi at dito nagsisimula ang pinaka-interesanteng bahagi. Ipinapahayag na nakatanggap ng suporta si General Wahidi. Ameda Baghera Zalgadra. Siya ang kalihim ng pinakamataas na konseho ng pambansang seguridad ng Iran at veterano ng nasabing korpus. Para sa kontrol ng kipot, lalo nitong pinalakas ang kapangyarihan ni Wahidi sa Iran. Gusto ko lang banggitin si Zalgad, kahalili ni Ali Larijani na pinatumba ng Israel noong Marso. Dito nakaugat ang kalituhan nitong mga nakaraang araw. Nagmadaling magpahayag si Trump na malapit na matapos ang kasunduang pangkapayapaan at inianunsyo na magkakaroon ng kapayapaan sa Lunes. Noon, may labanan para sa kapangyarihan. Ang alyansa ni Wahidi at Zalgadra. Lumalagpas ito sa limitasyon ng militar na blockade. Ang komandante ng korps ng tagapangalaga ng Islamikong Revolusyon ay nag-imbita sa kanyang kaalyado na sumama sa delegasyon ng Iran sa unang bahagi ng buwang ito. Ibig sabihin, si Wahidi. Ipinilit niyang ang tao niya, si Zalgadar. Kasama siya sa pakikipagnegosasyon sa mga Amerikano kahit mukhang di naman siya kailangan pero nandun pa rin siya. Si Zalgadar ay sadyang ipinadala sa grupong nakikipag-usap na siyang nakipagkita sa mga Amerikano para masigurado na ang delegasyon ng Iran sumusunod sa utos ng korps ng mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko at ng kataas-taasang pinuno Majtaba Khamenei na pumalit sa kanyang ama sa kagustuhan ng Islamikong Gwardiya. Sa totoo lang, matagal nang nabanggit na si Majtaba Khamenei ang bagong kataas-taasang pinuno dahil sinuportahan siya ng korps ng mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko. At ngayon, ang Washington Institute for the Study of War lumitaw, sumulat tungkol dito, CP. Nagreklamo si Zalgadar sa mga lider ng korps na mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko at malamang kasama si Wahidi dahil si Arakci ay lumampas sa kanyang mandato habang nakikipag-usap. Nagpakita ng kaluwagan tungkol sa suporta ng Iran sa Axis of Resistance. Ibig sabihin, paglaban. Ito yung mga pwersang proxy na ito, Hamas, Hezbollah at iba pa. Ang punto ay ang mga sibilyang politiko tulad ni Galibaf at Arakci. Totoong pumayag sila sa mga kompromiso. Narinig yun na ang tungkol sa mga kompromiso mula sa mga opisyal ng Amerika. Ngunit biglang sinabi ng Iran na hindi sila sasali sa mapayapang negosasyon kasama ang mga Amerikano. Ayon sa ulat, galit daw si Zalgadar, ang kalihim ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran. Pinilit nito ang mga matataas na leader sa Tehran, kabilang ang dating pinuno ng intelihensya ng Islamic Revolutionary Guard Corps at matagal ng miyembro, pati na rin ang pinakamalapit na mga kasama. Sina Majtaba Khamenei at Hossein Taeb ang nag-utos na pawiin ang negosyador na delegasyon pabalik sa Tehran. At inutusan silang huwag nang makipag-usap muli ng walang pahintulot mula sa militar. Sa huli, ito ang alyansa ni Wahidi kay Zalgadar. Ginawa siyang commander ng korps ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko. Ang pangunahing taong gumagawa ng desisyon sa Iran. Oo, syempre sasabihin ninyo na mayroong kataas-taasang pinuno ng Iran, si Majtaba Khamenei. Pero ang bagay dito, siya ay nasugatan noong unang mga airstrike ng US at Israel. Dahil sa mga iyon, namatay ang kanyang ama at iba pang matataas na opisyal. At mula noon, wala nang nakakita sa kanya. Sa mga nakaraang linggo, tumigil na rin siya sa paggawa ng mga nakasulat na pahayag. Dahil dito, naapektuhan si General Wahidi, ang hukbong tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko, pati sina Arakci at ang pinuno ng parlamento ng Iran na si Muhammad Baghir Galibaf. Kilala man sila sa anti-Amerikanong pananalita, moderate pa rin silang politiko. Sa huli, si General Wahidi ang nagangkin ng lahat ng kapangyarihan. At ang ganitong sitwasyon ang sumisira sa mga negosasyon ni Arakci at Galibaf sa mga Amerikano dahil wala silang mga kapangyarihan o formal na otoridad ng ehekutibo para makaapekto sa paggawa ng mga desisyon. Sinisira rin nito ang pahayag ng administrasyon ni Trump na ang Amerika daw ay nakikipag-usap sa isang reformadong pamahalaan. Rehimen matapos patayin ang 12 ng matataas na opisyal ng Iran noong digmaan. Naalala niyo ba nung sinabi ni Trump na may pagbabago na raw ng rehimen sa Tehran?
At dahil hindi pa itinakda ang petsa ng pagpapatuloy ng negosasyon ng Amerika at Iran, hindi pa rin malinaw kung gaano katagal kayang palawigin ni Donald Trump ang tigil putukan habang unti-unting kinukuha ng mga panatikong militar ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang buong kapangyarihan sa Tehran. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito at naniniwala kayong mahalaga ang ginagawa nito, maaari kayong mag-iwan ng inyong donasyon o kaya ay mag-subscribe bilang sponsor ng channel na ito. Pwede rin kayong mag-donate sa paraang komportable sa inyo. Lahat ng link at detalye ay nasa video description. Maraming salamat sa inyong suporta. Mag-subscribe din kayo sa Pechi News Telegram channel. Makikita ang link sa video description. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.